So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less, yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung ano siya, nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So, pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. And then, afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama. Di ba? Dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang siya, what they call this, bias doon at ayaw na sa kanya at saka medyo aminin man nila hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na ang sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Umakyat sa plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling social weather station survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29 nitong taong 2026. Sa survey, 58% ng mga respondent ang nagsabing satisfied sila sa performance ng Vice Presidente. 26% ang dissatisfied at 16% ang undecided. Alright, reaction. TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ako po, bago ko po ipalabas sa inyo yung itong ni SP Cayetano, ito. Ang kanyang bagong First and vlog. foremost, Mga ka-reaction, pag-usapan muna natin to. Balita ko mga ka-reaction, talagang nagpapanik na po dyan sa Malacanang. Balita ko mga ka-reaction, talagang gigil na po ang mga kalaban ni Bibi Sara. At balita ko mga ka-reaction, parang nagbaback to you lahat ang ginagawa nila sa Vice Presidente. Bakit kanyo? Kasi ang kinakaso po ng mga grupo ng mga talipandas, ang kinakaso po ng grupo ni Tambaluslos, ng mga tuwadcom, kung tawagin nila noong 2024-2023, yung mga tuwadcom, ay betrayal of public trust. Pag sinabi po kasi nating betrayal of public trust, yung tiwala ng taong bayan ay binetray o talagang tinarantado ang tiwala ng taong bayan. O masasabi nating binudol ang tiwala ng taong bayan. Nagtiwala ka, binigay mo ang iyong buong puso, buong paniniwala, buong tiwala, buong isip kay Bongbong Marcos, tapos binudol ka lang niya, nagnakaw lang siya na nagnakaw, wala namang ginawang matino. Palagay ko po yun ang betrayal of public trust. However, sabi nga dito, dito, paano mo masasabi na si Sara Duterte ngayon ay may tinatawag na betrayal of public trust? Kaya ang taas po ng trust rating. Satisfaction pa, Hindi lang sila trust
satisfied pa. Ayan, satisfaction rating. Satisfied po ang buong ang mamamayang Pilipino kay Sara Duterte. Bakit kanyo mga kareaksyon? Kahit pagsamahin mo pa yung 21%, tsaka 25% na undecided, yung dissatisfied, positive pa rin. Kasi magiging 46% lang yun. Ibig sabihin, positive pa rin siya ng 8%. Nako! Anong gagawin mo ngayon dito, Bongbong Marcos? Anong gagawin mo dito? Nangyari dito, talagang malupit po mga ka-reaction Positive 31%? Sa dinami-dami ninyong kinaso sa kanya, ginamitan nyo na siya ng salamangka, ginamitan nyo na siya ng pera ng gobyerno, nagkakamatayan na nga ang inyong mga vloggers dahil nagkaka-onsiyan, di umano, nagkaka-onsiyan. Sa mga bayaran, 2 million, 2.5, hindi binigay ang bato o ang balato o ang parte. O, anong nangyari pagkatapos? Nagka-onsiyan, nagkabarilan. Hindi pa rin nila mapataas ang rating ni Bangag at hindi pa rin nila maibagsak ang rating ni Sara Duterte. Mahinang nila lang. Mga mahihinang vlogger kayo. Binayaran na kayo. Magpapalabas po ako ng mga ilang vlog nitong si Mia. Malupit pala ito, May pagkababoy pala ang kanyang vlog, mga ka-reaction. Binaboy talaga si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Grabe talaga pala yung Mima Alicia na yon. Pero bakit naman kayo natutuwa at namatay ang isang tao? Ako hindi po ako natutuwa. Dahil vlogger yan, kung yan konektado sa kanyang pagbablog, ay kinukundi na po natin yan. Hindi po tayo natutuwa sa isang patayan. However, kung yan ay love triangle o yan ay nagkaroon ng ibang kaaway, may napanood pa nga ako, may nakaaway siya sa kalsada Anyway, mga kareaksyon, balikan natin itong ratings. Paano anong gagawin nyo sa Malacanang? Nababaliw na kayo siguro dyan kasi negative 31, ay positive 31 to. Habang si Bongbong Marcos ay hindi nila sinama dito. Balita ko si Bongbong mga nasa negative 37 siya. Ganun po kalala ang satisfaction rating ni Bongbong Marcos. Sino ba naman magtitiwala sa isang bangag? Mga ka-reaction, kung yung kapatid mo o kapitbahay mo, alam mo, adik, alam mo, bangag, na dati mong pinagkakatiwalaan. Pagkakatiwalaan mo pa ba siya ngayon? Na dati pinagkakatiwalaan mo, bantayan niya yung mga panabong mong manok. Sinabi mo, alika nga rito, boy. Pag-ibantayan mo itong mga panabong kong manok, bibigyan kita ng 500 isang araw. Bantayan mo lang. Pagbalik mo, nawala yung dalawa, yung pinakamahal. Yung tinatawag mong pang 10 kak. Nawala. Nakatulog di yung ngayon. Napag-alaman mo ngayon, bumabatak. Pagkakatiwalaan mo pa yan? Ganyan ang nangyari kay Bongbong. Nung sinabi ni Aimee Marcos na durugista si Bongbong, kaya pala nagkakawalaan ng pera ng taong bayan. Kaya pala nagkakawalaan ng mga ginto. Kaya pala nagkakabentahan ng mga property ng gobyerno. Di ba? Binebenta lahat. Kaya mga ka-reaction, ganyan po ang gawain ng mga adik. Pagkatapos magnakaw, mangupit, wala nang manakaw, wala nang makupit, kung ano-ano ibebenta, kaldero, kawali, plancha, kung ano-ano ibebenta. Oo, pati mga underwear, bebenta na yan. However, mga ka-reaction, ano ang gagawin nyo ngayon si Sara Duterte? Patuloy ang pagbulusok pa itaas, hindi pa bagsak. Ano ang gagawin mo, Bongbong? Ayusin mo yung mga vlogger mo kasi. Yung mga trolls nyo, ayusin nyo. Kasi yung mga trolls, ganito po yan. Bibigyan ko kayo ng idea, Bongbong. Ganito yung mga trolls, mga walang pinag-aralan yung mga trolls na yan. Yung mga tumatangga para manira ng kapwa-tao, mga walang klase, o mababang class ng mga taong yan. Mabababang uring pagkatao yan. Mantakin mo, napanood ko yung mga ibang vlog ni Mima Alicia. Nako, hindi ko kayang gawin yan para lamang tumanggap ng bayad sa isang tao, para sirain ko ang isang tao na wala naman ebidensya. Para siraan ko lang. Wala nang context Wala nang out of the playing court na below the belt ng ginagawa nila Tayo, meron tayong tinatawag na pinag-uusapan dito issue-based. O issue-based tayo, dapat nga dito kay Bongbong Marcos, pasalamat pa siya, negative 27 lang siya Ano pang ginagawa mo dyan, Bongbong? Mahiya ka naman, mag-resign ka na.
Hindi pa ba kayo nahihirapang mamuno na ang mga pinamumunuan ninyo, wala nang tiwala, walang takot. Kung may takot, sasakay ng mubit, papatayin yung driver, kukunin yung motor, kukunin pera. Di po ba nakakatakot? Alam nyo kung sino, dati natatakot yung mga pasahero na baka yung driver, hold upin sila. Di ba? Naalala nyo yung mga panahong yun? Kaya nga si Digong nun nag-drive siya ng taxi sa Davao Nagkunyaring taxi driver tapos sinuhuli niya yung mga hold upper sa mga taxi, di ba? Ganun no, nung unang panahon, ganun. Ang ino-hold up at inaabuso yung mga pasahero. Ay ba na ngayon mga karya, nagbaligtad na po mundo. Ngayon, ang mga pasahero na nang-hold up at delikado ng buhay ng driver. Ano ang gagawin ninyo ngayon sa Malacanang? Nagkakagulo sa kalsada. Natatakot maglakad ng mga tao. Nagmahalang pabilihin. Walang seguridad. Takot ang mga namumuhunan. Ang matatapang lang yung mga bayaran yung vlogger sila na yata nagpapatayan na dahil nagkaka-onsiyan sa bayaran Hindi ko po sinasabing si Mima Alicia sakot siya dun sa nagkaka-onsiyan May mga nababasa-basa lang ako sa internet. Tsaka bakit kukuha kayo ng mga vlogger na bayaran? Mga walang ano yan, mga walang prinsipyo yan. Mga walang kwentang tao yan. Lahat ng mga vlogger na tumanggap ng bayad para siraan ng mga Duterte, kayo'y mga mabababang uring tao, mga walang kwenta kayo. Kasi unang-una, yung nagbayad sa inyo, ang tingin sa inyo ay mga demonyo at mga bayaran. Alam niyo yung mga nagbayad sa inyo kung binayaran man kayo ni Bongbong o ni Tambaluslos? Ang tingin nila sa inyo, mga walang kwentang tao. Oo. Alam niyo kung sa kanino sila ng mga nakatingala? Nakatingala sila sa mga katulad nating hindi kayang bayaran. Na hindi tayo bayaran, hindi tayo tumatanggap ng sahod kanino man, wala tayong bayad, ang ginagawa natin ay puro at tunay na pagmamahal sa ating bayan. Halimbawa, si Sara Duterte nagnakaw, napatunayang nagnakaw at nangulimbat, titirahin natin yan, kukundinahin natin yan. Hindi ito bulag na pagsunod. Ang channel na ito ay hindi bulag na pagsunod kahit mali ng ginagawa ng mga Duterte, patuloy pa rin natin sila pupurihin. Hindi, kaya lang wala akong makitang pagkakamali nila pagdating sa pamumuno. Pagdating sa pamumuno, ang ganda ng Davao, nung panahon ng Pangulong Duterte, nabawasan o talagang natakot ang mga kriminal. At ang mga simpleng mamamayan na hindi kriminal ay malayang nakakapaglakad, malayang nakakapamasyal at walang kinatatakutan. Bakit? Nagtatagulat ng mga kriminal kasi mamamatay sila. Kapag nahuli sila at natokhang sila, kulong o kaya rehab. Pag nanlaban, yun, diretso. Sa garapon, sabi nga ni Mima Alicia. Karton sa karton. So ngayon mga ka-reaction, balikan natin itong satisfaction rating ni Sara Duterte. Anong gagawin ninyo dyan? Paano ninyo gagawing negative 31 yan? Ako sa tingin ko mga ka-reaction, undissatisfied kay Sara. Siguro na mga nasa 15% lang. Tapos yung mga satisfied, siguro mga nasa 70%. Siguro yung mga undecided, mga nasa 15% lang. Mga ganun lang. Ano pa nga parang dinaya pa yan Parang hindi pa ako naniniwala sa datos na yan Anong gagawin ninyo mga vlogger na mga bayaran? Unang-una mga ka-reaction yung channel ni Mima Alicia, hindi naman sa mga ka-reaction. Binisita ko kasi hindi ko naman talaga pinapanood dito, hindi ko sinusubaybayan ito. Mga ka-reaction, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang channel. Mga ka-reaction, paano? Irrelevant na nga mga ka-reaction Irrelevant na nga yung kanyang channel. Kasi mga ka-reaction, makikita natin sa channel, yung kanyang, nakaano pa nga mga ka-reaction, nakasara pa yung nakasara pa yung mga comment section Ito mga ka-reaction, ipapakita ko po sa inyo mga ka-reaction Ipapakita ko sa inyo yung channel ni Mima Alicia na first time ko pong pinasyalan. Kasi hindi ko naririnig ang pangalan nito Tsaka hindi siya masyadong pinapansin Mga ka-reaction, hindi siya masyadong pinapansin. Kasi nga, wala namang bearing yung kanyang vlog Walang bearing walang naniniwala sa vlog niya Ito po mga ka-reaction, ang channel ni Mima Alicia, ito po yung kanyang channel, Mima Comments. Hindi ko po alam kung meron pa siyang ibang channel. Mga ka-reaction, kung makikita po natin dito sa kanyang channel, mga ka-reaction, yung nag-views niya one day ago, 57,000. Siguro yung mga 2 days ago, 154. Tumaas po yung viewers niya doon sa last 3 upload niya kasi mga ka-reaction, na-curious ang mga netizen kung sino si Mima.
Nakikita po ninyo mga ka-reaction. Nag-views po siya ng yung tatlong sunod niyang views. Sa loob po ng kanyang channel, siguro na-curious yung mga netizen, sino ba itong Mima Alicia na to? Dahil sabi nila, BBM vlogger to, anti-Duterte daw to. Pero kung makikita po ninyo mga ka-reaction, yung mga vlog niya, ito, hindi naman sa pag-ano mga ka-reaction Ayan po yung views ng kanyang mga vlog, 3,000, 1,000, 1,000, ayan, nakikita po ninyo mga karyan. Minsan nakakaroon siyang 8, nagkakaroon po siya ng 6,000. Mga kareaksyon, makikita po natin ang kanyang vlog. Hindi po ganun kalakas mga kareaksyon ng kanyang vlog. Pero however, tumaas-taas na po ang mga viewership niya ngayon, yung mga nauli. Kasi nga, na-curious po yung mga netizen. Katulad yan, 1,000, 6,000 views. Ibig sabihin mga kareaksyon, yung kanyang mga vlog, wala naman masyado talagang mga nanonood. Pero, biglang, yun nga, pumutok ang kanyang pangalan na siya ay isang, ititiwalag na si Marcoleta kapag nakulong. O yan. Marcoleta walang pakialam sa rider ni ninakawan, no? Puro mga mga kareaksyon, puro mga talagang out of below the belt na talaga. Tunying, natiwalag din, na pagbintangan na tumanggap ng maleta. Yan, no? Kapatid mo yan. Grabe po mga kareaksyon ng ang kanyang mga vlog. Ayan, ayan, Warrant of arrest, ayan. Nabutasan ng INC, tutuloy ang kaso yan. Mga kareaksyon, ito lang sinasabi ko dito. Napapansin ko sa mga netizen, masyado maraming natutuwan at namatay siya. Mali po yan. Huwag po kayong matuwa dahil sa pagkamatay o pagkapaslang ng isang tao, lalong-lalo na ang kanyang pagkamatay ay isang krimen. However, hindi po natin masisi ang ibang tao kung sila'y matutuwa dahil sa tingin nila nabawasan ng mga salot sa lipunan. Pag natuwa ang isang tao, tingin niya sa'yo salot. Di po ba? Ngayon, sa atin naman, ako naman, wala naman akong nabalita ang galit sa Reaction TV page. Hindi ko lang alam, mga ka-reaction, kasi tayo po ay issue-based. Tayo po ay nagre-react sa mga issue. Hindi po natin sinasabi si Bongbong Marcos hindi nagda-drugs. Mali po yan, nagsisinungaling po tayo nun. Kasi sabi ng kapatid niya, nagda-drugs. Sasabi ko, si Bongbong Marcos hindi siya talaga nagda-drugs. Fake news kayo. Alam nga naman, iba-vlog ko, ganun, mali yun. Sabi na nga ng kapatid niya, bata pa, ganun ang ginagawa ni Bongbong Kaya nga ang kanyang ratings ay negative 15, 27. Paano? Ang hirap ipagtanggol ni Bongbong kung BBM vlogger ka. Pero kung tanga kang vlogger dahil tumatanggap ka ng bayad, pupurihin mo pa rin si Bongbong Marcos. Kasi tumatanggap ka nga, trabaho lang ang ginagawa mo. Pero sa puso mo, alam mo na talagang si Bongbong ay hindi na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Pero dahil nga trabaho mo yan, binayaran kanila ng 1 milyon buwan-buwan o 500,000 buwan-buwan ng administrasyon o kung sino man na nagbabayad, talagang gagawin mo, sisiraan mo ng sisiraan ng mga Duterte. Pero dito sa channel natin, sinasabi lang natin ang totoo. Ayan, positive 31 si Sara. Alam nga naman sasabihin ko, negative 31 si Sara, positive 31 si Bongbong Marcos. Mali yun. Maling-mali. Pag sinabi mo, si Bongbong Marcos ay sinisiraan. Hindi siya nagda-drugs, hindi siya bangag, siya ay matino, maraming napagawa, maraming accomplishment. Mali po yun. Fake news yun. Maraming magagalit sa atin. Pero pag sinabi lang natin ang katotohanan, walang flagship project. Ang kanyang build ay yung mga barricade doon sa malapit sa Malacanang. Yun ang kanyang build. Pangatlo, yung kanyang sinasabi, hindi mo naiintindihan. Yun ang kanyang accomplishment. Ganon. Yung pang-apat na kanyang accomplishment, yung ikot ng ikot kung saan-saan, na wala namang naniniwala sa ibang bansa. Walang pumapasok ng mga direct foreign investor. Wala. Ito naman yung kanyang accomplishment. Ito pa. Ang kanyang 61 point something na dollars. Bagsak ang ekonomiya, inflation ay napakataas, tataas na naman ang diesel dahil wala nga contingency plans, puro pambabatak lang ang ginagawa. Anong gagawin natin? Sabi nga, di ba? Siya nga mismo, hindi niya alam ang gagawin niya Alam mo kung BBM vlogger siya, kung hindi ka lang nakabatak siguro, hindi mo alam pa paano mo didepensa si Bongbong Hindi ko sinasabing bumabatak ang mga BBM vloggers, ha?
Pero alam nyo, kasi ako hindi ko pa nga nakita, natikban o anong itsura ng drugs na yan. Pero palagay ko kung hindi ka magse-shot ng mga tatlong boting beer o 2 boting lambanog, hindi mo alam paano i-vlog si Bongbong eh. Kaya yung mga vlogger na mukhang mga mukhang mga lasing na eh. Lasing sa pera. O, sumobra ng bayad sa kanila. Wala silang pakialam kahit wala na nanonood sa kanila kasi nga bayad sila. Tayo, wala nga tayong bayad nakikiusap na nga tayo sa ating mga viewers na mag-subscribe lang at magpa-member at alam nyo na, pakulay ganun, yun. Kung okay lang, kung hindi po okay, masaya na po ako at nanonood kayo araw-araw. Yun lang naman, Pero tatanggap tayo ng bayad sa mga pagkakautangan natin ng loob ay yung mga nasa posisyon. Mali po yan mga kareaksyon. Sumubra na po. Ito na. Tuloy na natin mga kareaksyon. Tuloy na natin ha. Ayon sa SWS, ang plus 31 ay nasa antas na good, mas mataas ng 2 points kumpara sa plus 29 noong Marso 2026. Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Ito Jr. na. ay nagtala ng minus... Okay pa at least from negative 15 naging negative 7 ha. Parang lumaki-laki yata yung naibigay nilang pera ngayon. Okay na, neutral. Naging neutral ha. At least, congratulations Bongbong ha, congratulations from negative 15 naging negative 7 na lang ha. At least kahit papaano sa buhay mo may negative ha. Kahit alam ng lahat na ayaw mo mag-air follicle test dahil magpapositive ka di umano. At least negative ka dito, negative. Magpugay ka dyan sa Malacanang, magpugay ka. 7, net satisfaction rating kung saan 38% ang satisfied, 45% ang dissatisfied, at 17% ang undecided. Bagamat tumaas ito mula sa 15 or negative 15 noong Marso 2026, nananatili naman itong nasa antas na neutral. Nako! Neutral pa, negative 7, neutral ha mga ka-reaction. Kaya dito makikita po natin dito na ang dapat kasuhan ng tinatawag nating betrayal o public trust. O betrayal, ano ba yung betrayal sa Tagalog? Paki-comment nga po sa comment section kung ano yung betrayal sa Tagalog. Betrayal, ano ba yung betrayal? Pagtatraidor. Ay, traitor po yan, traitor yan, no? Betrayal, basta paki-comment po sa comment section pambubudol ganun, pambubudol. Itinanggi ni Ito mga ka-reaksyon ng problema, mga ka-reaksyon ng problema. Malaki po ang problema ngayon ni Kiko Pangilinan. Malaki po ang problema ni Kiko. Bakit kanyo? Ipapakita ko po sa inyo ang problema ni Kiko mga ka-reaksyon. Napakalaki po ng problema ni Kiko Pangilinan kasi sabi ni Congressman Meow Barsaga mga ka-reaksyon, sabi po ni Congressman Barsaga, hindi raw po siya na-inform na itong si Kiko ay sikat na daw siya sa Amerika. Paano po siya ay sa China? Ano pong ibig sabihin dito ni Kiko na sikat na siya sa China? Ang nangyari po pala mga ka-reaction, meron pong video mga ka-reaction na ang nangyari mga ka-reaction ito. Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na sa gobyerno ng China ang ipinalabas na monkey video ng media network na China Daily. Sa ginawang regular press briefing nitong Biyernes, July 17, maikli ang tugon ng opisyal sa issue ng viral video ng panghahamak sa mga Pilipino. Wala na anya siyang iba pang komento. Sa halip, muli niyang iginiit ang posisyon ng Beijing na iligal at walang bisa ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa kabila nito, tahimik pa rin ang Chinese Embassy sa Maynila sa gitna ng kontrobersyang dulot ng naturang AI animated video na inalabas ng China Daily noong July 11. Ang China Daily ay isang state-owned media organization ng People's Republic of China at pinangangasiwaan ng Chinese Community Party.
last July 11 ng gabi nang in-upload yung video ng China Daily. No? It's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Lahat ng lumalabas sa China Daily ay inaaprubahan at ipinapakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Sa naturang video, isang karakter ng unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot ang inilarawan bilang representasyon ng Pilipinas. Sa isang bahagi, ipinakitang umaawit ito ng karaoke na sunod-sunuran umano sa Estados Unidos at Japan. Binanggit din sa video na ang 2016 Arbitral Award ay isa lamang umanong script na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Ipinapakita rin sa video na inihagis sa dagat ang unggoy at binomba ito ng water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard tulad ng ginagawa nila sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard na nagbabantay lamang sa teritoryo ng bansa. Pero para na rin silang natutuwa doon sa pag-water cannon nila doon sa monkey. Ganun silang ka-racist. No? Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is. No? I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito. Nagsisimula kayo eh. Ikaw yung caricature mo kay ano eh. Yung caricature mo kay Xi Jinping eh, di ba? Meron po siyang caricature kay Xi Jinping eh, na umalma ang China. Ngayon gumawa ang China ng caricature ng AI, nagagalit ka. Ang problema pa mga ka-reaction, hindi pala mga Pilipino ang tinitira. Ang tinitira pala ay si Kiko Pangilinan, walang yan naman. Sino po nagsabi? Si Kiko Barsaga, Kiko versus Kiko. Parehong Kiko nagbanggaan mga ka-reaction. Di ako updated sa balita ba't gumawa ng AI video ang China kay Kiko Pangilinan. Huy. Hindi po mga Pilipino yan, mga ka-reaction na si Kiko Pangilinan daw. Oh, move on na tayo. Sinimulan mo kasi. Ikaw ang nagsimula, walang hiya ka, Tariela eh, yung ilong mo. Bubunutan kita ng bulbul sa ilong eh. Ito na po mga ka-reaction ang ating number 1, SP Cayetano Balbasarado. Dam. So first and foremost, payagan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit ano pong struggle, kahit anong hirap, kahit anong disappointment sa atin mind, God is sovereign. He has a plan. He has a plan for you. For each one of you who is watching now, He has a plan for your community, for your family. He has a plan para sa ating bansa. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Mantakin mo mga ka-reaction ha. Sinimula ni Tariela, sandali lang po mga kare. Sinimula ni Tariela ang caricature. Talagang pinapangit po ni Tariela yung presidente mismo ng China. Binanatan po niya, ginawa niya ng caricature. Binanatan niya. Ngayon, bumira itong China, nagagalit kayo. Ano na naman kayo, nagbabayanihan na naman kayo. Oh. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dapat dito matuto si Tariela eh. Dapat dito matuto siya eh. Hindi dapat yung ginagawa-gawa niyang nag-ano-ano siya, yung caricature na ginawa niya laban sa China. Nakakalimutan po niya mga ka-reaction eh. Oh. 'Di ba? Ngayon, ginawan talaga niya ng caricature ng China, mga ka-reaction. Papakita ko po sa inyo, mga ka-reaction. Kasi hindi po tama yung ginagawa ni Tariela eh. Maling-mali po mga ka-reaction. Kaya nung bumuelta po itong gobyerno ng China, itong gobyerno ng China na laban po dito sa atin na parang pinrotray po niya tayo na mga unggoy na alam ko naman ang sinasabi niya doon ay yung tinutukoy po ni Kiko Barsaga, mga ka-reaction. Pero bakit ka nasasaktan, Tariela? Gawa ka rin ng caricature, tuloy-tuloy mo lang yung ginawa mo. Wag kang masyadong maboring.
Tuloy-tuloy mo lang. Dire-diretso mo lang yung ginawa mong caricature sa China. Huwag kang masyadong masaktan. Dahil totoo naman ang ginawa mo ay talagang hindi tama. Hindi tama yung ginawa mong paggawa ng caricature laban sa presidente ng China. Ngayon, gumawa ng AI video ang hindi natin masabi kung kaninong po galing yung talagang video na yun, mga ka-reaction. Kung ginawa ba ng gobyerno ng China o mga individual ang gumawa, ito po mga ka-reaction, papakita natin. Yung ginawang caricature ni Tariela, sinimulan kasi nila Sinimulan po nila mga ka-reaction Ayan yan. Nagsalita siya sa mga estudyante yata to, hindi ko alam. Basta, ayan, gumawa po siya ng caricature. Ayan, nasa likod. Ayan, napakapangit po ni Xi Jinping. Ako hindi ko po kinakampihan yung China. Hindi po ako pro-China, pro-Philippines po ako, pero hindi po ako pro-bangag. Hindi rin po ako pro-Tariela mga tungaw. Kailangan ng pangalan ni Tariela tungaw. Ngayon nagre-reklamo ka. Kayo nagsimula. Pasalamat ka, meron tayong Kiko Pangilinan, sinagip niya tayo. Si Kiko lang yun, hindi tayo kasama doon. Hindi ako nagsabi noon, si Kiko Barsaga nagsabi. Shawi, congratulations! Sikat na yung asawa mo sa buong China. So parang magulang yan, may plano sa anak. Pero yung anak, kailangan nakikipag-usap sa tatay, ano ang plano mo? Ano ang seed na nilagay mo sa puso ko, sa isip ko? Ano bang future ko ang nakikita mo? So parang bata na sabi mo, yan ang magiging valedictorian. Yan ang magiging pinakamagaling na surgeon sa ating bansa. O yan makaka-discover ng gamot sa isang klaseng cancer or sa lahat ng klaseng cancer. O kaya yung sasabihin mo, yan ang abogado na magiging Chief Justice at magbibigay ng hustisya sa ating bansa. Pero kung magdadrug siya or masamang barkada at hindi mag-aaral, hindi mangyayari yung plano. So let me start out by a vision that was shared by a pastor. He's a US pastor but his heart is in the Philippines. With the Philippines, for Filipinos, madalas siyang bumisita dito to my knowledge. At ang sinasabi niya, and madalas siyang kausapin mga Pilipino, sabi niya, the Philippines was meant to be a rich, influential, powerful country. Ulitin ko po sa kanyang vision, meaning hindi lang niya to opinion, pero yung nilagay ng Panginoon sa kanyang mind at heart, mayaman, influential, powerful ang Pilipinas. Pero sabi niya, it's like a pot o yung isang paso na puno ng riches, parang liquid gold. Pero binutas ng mga stewards o ng mga leaders at sinipsip or kinuha yung treasure for themselves, no? He told me this February 25, 2025. So way before the mahiya namang kayo speech. At sinabi nga niya doon, magkaka-shaking, but don't worry, kahit na grabe yung shaking sa politika, it will bring a revival. It will bring young people who will start their hearts will be pointed towards the Lord. So may hope po, may hope. So sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng kababayan natin, sa lahat po na nagpre-pray, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFWs, don't lose hope. Maganda plano ni Lord. But we have to seek earnestly kung ano yung plano na yan. We have to do our part, no? Fe Infante, Paul Maquinto, Nuke Wena, Rice, ganda pangalan na, Rick Demart, Factoran, Godspeed din sa'yo. Juliet Machan from New Zealand. So guys, first message ko sa inyo today, maganda future ng ating bansa. We have to take hold of it. The Israelites, when they were freed from Egypt, 40 years sila sa desert. Bakit po? Sabi nung iba, mga religious leaders natin, Christian religious leaders, whether Catholic or Protestant,
it was because of sin. Tama din po yon. Dahil sa sunod-sunod pa rin ng pagkakasala, hindi nakapasok sa Promised Land. Hari Pautin, Assalamualaikum, lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyo, Pastor Corpus. How are you? God bless you po. Mary Ann Vailoses, yan. Sorry po. Gusto ko rin, sabik din ako na kamustahin kayo lahat. Pastor Ador, Elena, Balakenya, May Tai. Don't get tired fighting. Prayers po. I-recharge nyo po ako through prayers. God will recharge me na po. So, I was saying po, yung napalaya sa Egypt after napakatagal na slavery, but in the last few decades or the last few years, ine-explain din po ng ating mga pare, pastor, mga ministers, no, na the Israelites were out of Egypt, but Egypt was still in them. Anong ibig sabihin nun? Just because napalaya na sila, hindi ibig sabihin na yung mind nila hindi pa rin slave mentality. 'Di ba? So nung 1986 nagkaroon ng EDSA revolution, sabi natin never again, sabi natin hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan, and then afterwards between that, ngayon 2026 naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Oo. Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may... there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation, if you stop there, panalo na sila. So, ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God, wala pa naman yung kill. May mga namamatay, pero so far, hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yon, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Maching, sa Unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blast Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Weaponize
Wineweaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after. Siguro naiinggit po ngayon si Chis Escudero sa sitwasyon po ni Cayetano. Sabi nga ni Cayetano, mga ka-reaction, wala siyang magawa. Siya na lang ang natitira ngayon. Natitira ibig sabihin, wala si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy. Ikinulong lahat. Ngayon, dati ito hindi gaano maingay ito katulad ni Marcoleta at ni Mike Defensor kaya lang, naging kaalyado talaga, naging kabatak talaga ni Robin, tsaka si Robin, nandiyan pa pala si Robin, tsaka si Pia, okay, nandiyan rin siya. Pero walang magawa, ito yung leader ng minority ngayon. Saludo ako sa iyo, by the way, SP Cayetano, ikaw pa rin ang SP ko. Pero mga ka-reaction, wala siyang magawa. Kasi sino pa ang magtutulak sa flood control? Sino pa maghahabol sa mga magnanakaw? Sino pa ang tatayo sa mga tunay na oposisyon? Oposisyon laban sa mga magnanakaw, laban sa mga tulisan, laban sa mga durugista, laban sa mga kampon ng kadiliman. Kaya mga ka-reaction, saluduan po natin si SP Cayetano. At totoo ang sinasabi niya. Si Marcoleta, si Mike Defensor, at itong si Jinggoy, sila po mga ka-reaction ay mga political prisoner. Yun po ang tamang termino na dapat nating gamitin sa tatlong yun. Political prisoner ang tawag sa kanila. Period. Akala mo siguro, Lacson, ikaw lang ang may period, ha? Ikaw lang may period. Wala nang iba. Si Lacson lang may period. After the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK. Di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings in the South China Sea or all over, overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. Nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita nyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Diba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date, sabi parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte, ilan buwan yon umaabot ng taon. Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, vice president. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubudol,
Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos na yung impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost. Ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat ang problema hindi na mag-iisang taon na. Inventory lang. Maglabas lang kayo. Ano ang budget ng 2023, 24, 25? Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po, siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kanti, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have 2 choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa supina nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to. Sa impeachment po, both ni President
ERAP at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi, ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs, nandyan eh. So, once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Ako, mag-aaral ako. Napakaraming dokumentong dala ko. I started, I think, 1 o'clock, 1:30 in the morning kanina. I'll be doing that today, tomorrow. Pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon at tanggalin na natin ang korupsyon. Yun na lang po choice natin. So maganda plano ni Lord, sana yun ang piliin natin. Have a good weekend everyone. God bless you.